Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of this. Shoutout kila Rico Sevilla at kay Raytor. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. But too lost to sleep. Ay, Sa upper body, tatlong muscle group ang dapat bigyan mo ng pansin upang maging malaki at malapad kang tignan. Ito ay ang chest, back, at shoulder. Kahit malaki ang iyong mga braso, kung maliit o patulis naman ang hugis ng iyong balikat, hindi ka pa rin malapat tignan. Pero kung malaki ang shoulder mo at di gaanong kalakihan ang iyong braso, hindi pa rin masagwang tignan yan. Kaya sa video ito, aking ibabahagi ang mga exercises o workout na ginagawa ko sa aking balikat. Kaya kung bakit sa kabila ng aking edad, ay pabilog pa rin ang hugis nito. At para sa akin, ang mga exercises na ito ay sapat na upang palakihin din ang inyong balikat. everybody lacks what they need internal. So they Ang face pull ay napaka-epektibo para sa ating real delts. Sa mga baguhan, huwag kayong malito. Ang delts o deltoids na tinatawag ay tumutukoy din yan sa ating balikat. Kaya ang real delts ay tumutukoy sa likurang bahagi ng ating balikat. Sa tuwing shoulder day ko, ang real delts ang lagi kong inuunang gawin. Ito ay dahil para sa akin, nahihirapan na kong palakihin ito. Pero kung sa inyo, halimbawa, sa middle delts kayo nahihirapang palakihin, edi ito ang iprioridad nyo o ito ang una nyong gawin. Ibig sabihin, ang mga weak muscle o kung saan ang napag-iiwanan na muscle, laging ito ang i-priority o laging ito ang unahing gawin sa pagsisimula mo ng iyong pagbubuhat. Dito sa face pull, itapat ang adjustable pulley sa inyong balikat. Sa pagkakahawak sa rope, kahit anong klase ng pagkakahawak dito ay walang problema. Dahil panghawak lang naman yan. Tandaan nyo, dapat sa siko kayo kukuha ng lakas o puwersa. Ako, iniipit ko lang ito sa pagitan ng aking mga daliri. Kaya nasa inyo yan kung saan kayo komportable. me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to Tumayo ng tuwid at hilahin ang weights kung saan ang rope ay tatapat sa inyong mukha. Pero sana napansin nyo, sa paggawa ko ng face pull, iaangat nyo ang inyong siko dahil sa ganitong paraan, mas nasasapul ang ating real delts. Dahil kapag ibinaba mo ang iyong siko, ang tinatarget na muscle na nito ay ang ating upper back o traps. Bagamat natatamaan pa rin ang real delts dito, pero hindi na ito 100% na nasasapul. Siyempre dapat gawin ito ng kontrolado upang mas mahirapan si real delts. Sa ganyang paraan, mas malaki ang muscle fiber o muscle tissue damage. Ibig sabihin, mas malaki ang tsansa ng paglaki nito. I understand this world now. Got my head spinning round. Pero kung sakaling home workout ka, gamitin mo ang dalawang katamtamang bigat na dumbbell. At sa pamamagitan nito ay maaari mong gawin ang face pull gamit ang dumbbell. Pansinin, sa aking pagkakayuko, patulis ang posisyon ng aking puwet at bahagyang nakaarko ang aking lower back. Muli, kahit dumbbell lang hawak mo dito, tiyakin nyo na naka-forward position o nakaangat ang inyong mga siko upang matarget ng gusto ang real delts. O teka, baka isipin nyo side raise yan ha? Para sa real delts yan. Iba ito mga kaprakti. Dahil sa side raise, pabuka ang galawan doon. Samantalang dito sa face pull, gamit ang dumbbell, atras abante ang galawan. Pagdating sa side raise, kung saan tinatarget nito ang ating middle delts, maraming equipments o variations ang pwede mong gawin dito. Pwede sa dumbbell, kung saan ito ang pinaka-popular. Pwede rin sa cable, at maaari din sa mismong lateral raise machine. Kung tatanungin nyo ako,
kung ano ang magandang gamitin na equipment para sa side race? Ang sagot ko ay lahat. Depende na lang kasi yan kung saan ka komportable na magagawa mo ito ng maayos at tama. Halimbawa, mas gusto kong gawin ang side race machine dahil mas matindi ang tama nito sa aking middle delts. Pero kung ikaw ang gumagamit nito at tila parang di mo nararamdaman ang bump at mas feel mo yung pagsabog ng iyong balikat kapag dumbbell ang gamit mo, bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo sa side race machine? Doon ka sa dumbbell. Yun ang gusto ng balikat mo eh. Kaya pagdating sa mga exercises, wala yan sa machine o equipment. Kundi hanapin mo kung ano ang hiyang para sa'yo. Straight, need the light. I really think I understand. Ang pinakasekreto dito sa side race ay kailangan sa siko ka kukuha ng lakas o puwersa. Kahit anong klase pa ng paggalaw mo dito, pabuka, To find a meaning of life, hey. There's happiness if you try. tuwid na kamay, Having live your life, hey. Be aware of who you are. o maging yun hindi masyadong buka ang kamay. Hanggat nararamdaman mo yung muscle pump ng iyong balikat, ay okay yan. Kaya kung halimbawa, hindi mo masyadong ibinubuka ang iyong mga kamay sa paggawa nito, at pakiramdam mo ay walang pump, o kung meron man, konti lang. Bakit hindi mo subukan yung tuwid na kamay naman? At baka dito mo maramdaman yung hinahanap mong muscle pump. Pero kung sakali at sa simula pa lang ay naramdaman mo na yung muscle pump, ituloy mo lang yan. Kahit pa sa tingin ng ibang tao ay mali ang ginagawa mo. Dahil ang mas mahalaga na sa ganung style ng side race ay lalaki ang iyong balikat. Mahalagang paalala, ang kamay ay tagahawak lang ng weights. Huwag kayong kumuha ng lakas dyan. Sa halip, sa siko kayo kumuha ng pwersa. At syempre, gawin din ito dapat ng kontrolado. Out of the sheets, under my feet. Another cup of coffee and me. Sa front shoulder o tinatawag ding anterior deltoids o front delts, lagi kong hinuhuli ang mga exercises para dito. Dahil para sa akin, mabilis lang o madali lang ang pagpapalaki dito. Bakit kanyo? Sapagkat sa tuwing chest day natin, nasasapul din ang ating front delts, lalo na sa mga bench presses. Kaya naman, hindi ko masyadong ipinapriority ang front delts. Pero pagdating sa mga exercises, sa front raise ako mas hiyang. Dumbbell man o cable machine ang gamit nyo, sa inyong pagkakatayo, iabante ng bahagya ang upper body. Dito, huwag nyong ituwid ng husto ang inyong mga kamay o hindi dapat nakalak ang mga siko. Ako, inaabante ko pa ang aking balikat kapag ginagawa ko ang exercise na ito. Dahil, mas ramdam ko yung muscle pump dito. I'm just trying to find a meaning of life, hey. There's happiness. Subalit, kung sa pakiramdam nyo ay hindi kayo komportable sa mga ganitong posisyon, i-adjust nyo na lang yung katawan nyo. Huwag nyong ipilit yung katawan nyo na nasunod mo nga yung itinuturo sa'yo. Pero habang ginagawa mo ito, ay sumasakit pala ang lower back mo. Di baguhin mo yung posisyon mo. Tandaan nyo mga kaprakti, kapag may ginagawa kayong exercise at may nararamdaman kayong ngalay o nangangawit kayo sa ibang parte ng inyong katawan, itigil nyo ito. Ibig sabihin kasi nito, hindi kayo komportable dito at kailangan baguhin nyo ang inyong posisyon dahil maaari kayong ma-injury. Kung tutuusin, sapat na ang tig-iisang exercise sa bawat muscle part ng ating shoulder upang ma-isolate ito. Pero kung sakali at meron kayong gustong i-prioridad na muscle part, halimbawa, gusto nyong mas palakihin pa ang middle delts o di kaya ay rear delts nyo, maaari nyo pa itong dagdagan ng isa pang exercise. Ako kasi sa tuwing shoulder day ko,
laging dalawang exercise ang ginagawa ko sa aking real delts dahil nakukulangan ako sa laki nito. Kaya, bukod sa face pull, ginagawa ko rin ang reverse fly gamit ang machine. Dahil para sa akin mas effective ito kesa sa dumbbell reverse fly dahil hindi gagalaw ang inyong katawan dito. At dahil din dyan, mas matatarget ng gusto ang real delts. Pero kung sa bahay lang kayo nagbubuhat, pwede na rin niyang dumbbell reverse fly. Pansinin nyo mga kaprakti, hindi ko isinasagad sa paghatak ang aking mga kamay. Dahil kapag ginawa mo yan, nalagpasan na sa inyong likod, sa upper back o traps na ang tama niyan. Huwag niyong ilak ang mga siko. Umupo ng tuwid na nakalapat ang dibdib sa bench. Sa pagbuka ng kamay, tiyakin na hindi ito lalagpas sa level ng inyong likod o dapat pantay lang ito sa gilid ng inyong katawan. Hudyat yan na pwede mo nang ibalik ang inyong kamay sa harap. Naway may natutunan na naman kayo sa videong ito. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light.